may tanong po ako. Sino po dito ang may utang? Naku, wala. Ako mayroon. Sino po dito yung hindi makaahon sa utang? Ako, puro pala super blessed ito. So, napakaganda po ng ating pong matututunan ngayon sapagkat ito po'y may kinalaman sa ating pong financial breakthrough. Handa na po ba tayo mga kapatid? Amen. Palakpakan nga po natin na malakas ang Panginoon. Amen. So mga kapatid, marami po ang nababaon sa utang. Kadalasan po ay hindi makaahon. Bakit po kaya? Marami pong kadahilanan. Ano po kaya yon? Mali ang paraan ng pag-iipon o saving. Mali rin po ang paggasta o spending. At mali rin ang pagbibigay o giving. Ayon po sa isang sikat na grace preacher, si John Wesley, ang sabi po niya, earn as much as you can, save as much as you can, invest as much as you can, and give as much as you can. So tingnan rin po natin sa Bible, sa Acts 20 verse 35. Ang sabi po dito, it is more blessed to give than to receive. Amen? Amen. Kaya kala ng iba yung tumatanggap lang yung bless, hindi po. Tayong nagbibigay ang mas super blessed. Amen po? Kanino po kaya galing ang kaisipang ito na it is more blessed to give than to receive? Tingnan po natin sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have an everlasting life. Ang Diyos po mga kapatid, ang unang nagbigay po sa atin. Ang nagpasimula po ng tunay na pagbibigay, ang ating Diyos. Amen po ba? Amen. Sige po, palakpakan po natin ng Lord. Siya po ang unang nagbigay. Kaya po mga kapatid, kung nagbibigay po tayo, ito po ay dahil binigyan tayo ng Diyos. Ang Diyos po ang nagpapala. Ang totoo, wala tayong mabibigay kung hindi po tayo binigyan ng blessing ng ating Panginoon. Amen po? Amen. Yan. Palakpakan po natin ng mga care leaders na nagbigay po para sa kanilang mga invite. Yan. Sa 2 Corinthians chapter 8 verse 9, ano po ang sabi dito? For you know the grace of our Lord Christ, Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake, He became poor. Alang-alang daw po sa atin. Alang-alang sa atin, siya po ay naging mahirap, ang ating Panginoon. Bakit po? So that through His poverty, you become rich. Amen po? Kaya siya naging mahirap para daw po ay tayo ay yumaman. Ano po? We are stewards of whatever God gives us. No? Tagapangalaga tayo ng lahat ng binigay ng ating Panginoon. And the concept of stewardship begins with the recognition that God is the owner of everything and everyone on earth. Amen po? So wag po nating kakalimutan na lahat ng bagay sa mundong ito na meron tayo pag-aari ng Diyos. Amen? Amen. Sige po, palakpakan po natin ng Diyos. The Bible says in Psalm 24:1, the world and all that is in it belong to the Lord. The earth and all who live on it are His. Ang Diyos ang may-ari ng lahat. Amen po? Amen.
So kung hindi ganito ang ating kaisipan, mauuwi tayo sa common mistakes in giving. No? Kapag hindi po natin alam na ang lahat ng bagay ay galing sa Diyos, so mali po ang ating pagbibigay. Example number 1, giving with the wrong motive. Pagbibigay ng mali ang ating motibo. No? Tanong ko sa inyo mga kapatid, kayo po ba ay nagbibigay? Bakit kayo nagbibigay? Sabi ng Lord, salamat po sa sumagot. So, ang suggestion po ng Bible ay ganito, 1 Corinthians 16:14, and everything you do must be done with love. No? Isa lang ang dapat dahilan ng pagbibigay mo. Ang dapat motibo mo, love or pag-ibig. Amen? Amen. Sabi po dito, you can give without loving, but you cannot love without giving. Amen po? Amen. So sa Proverbs 16:2, you may think everything you do is right. Akala mo lahat ng ginagawa mo ay tama. But the Lord judges your motives. Tingnan niyo po, ang Diyos ang tinitingnan ng ating puso. Amen? Kaya nasisiyasat niya ang tunay nating motibo. No? 1 Corinthians 4:5, samahan niyo po ako. Therefore, judge nothing before the appointed time. Wait till the Lord comes. He will bring to light what is hidden in darkness, and He will expose the motives of men's hearts. At that time, each will receive his praise from God. So lagi nating tandaan mga kapatid na na-expose ang motibo natin sa paningin ng Diyos. Amen? Amen. Alam niyo po, kahit si Apostol Pablo, aware po na ang tao ay maitim ang balak sa kanyang kapwa. Kaya siya ay umapila sa 1 Thessalonians 2:3, for the appeal we make does not spring from error or impure motives, nor are we trying to trick you. Ayaw niya tayong mandaya ng kapwa. Amen po? Amen. So number 2 na po tayo, giving with the wrong attitude. No? So ano po ba ang ating verse dito? Ecclesiastes 11:4, whoever watches the wind will not plant. Whoever looks at the clouds will not reap. So sa larangan po ng pagsasaka, mga kapatid, ang magsasaka noon nakikiramdam lang sa dikta ng panahon. Kikilos lamang sila kung ito ay ayon sa kanyang nakikita. So giving is all about the condition of the heart, your attitude. Amen po? Amen. Matthew 6:21, for where your treasure is, there your heart will be also. So kung nasa na iyong kayamanan, nandun din ang iyong puso. For 2 Corinthians 8:1-4, ibig kong ibalita sa inyo, mga kapatid, ang nagawa ng pag-ibig ng Diyos sa mga iglesia ng Macedonia. Ito pong taga-Macedonia, mga kapatid, ay nagpakita sila ng tinatawag na extravagant worship, highest praise. Bakit po? Sinabi po dito, dumanas sila ng matinding kahirapan, ang mga taga-Macedonia. At ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Pero mga kapatid, sa kabila ng paghihikahos o paghihirap, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila po ay kusang loob na nagbigay, hindi po ayon sa kanilang kaya. Kung hindi, higit pa po sa kanilang kaya. Ito po yung tinatawag nating grace giving. No? Higit pa sa kakayanan mo. Mahigpit nilang ipinamanik sa akin, sabi ni Pablo,
na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid sa Judea. Para sa mga taga-Macedonia, giving is a privilege. Sana mga kapatid, ganun ang thinking natin. Amen? Na kahit na may gawain tayo, no? Lagi nating isipin, giving is a privilege. Huwag nating hayaan na makalampas yung pagkakataon na hindi tayo makapagbigay. Amen po ba? Sapagkat ang tunay na pagbibigay ay nasusukat kung ikaw ay gipit na. No? Madali magbigay pag meron tayo, lalo na pag marami. Amen? Pero kapatid, tanong ko sa iyo, kaya mo magbigay nung ikaw ay sagad na? Sinong kaya magbigay kahit sagad na? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. That is highest praise. Tandaan po natin, ang binigyan natin si Lord, hindi po makakalampas sa kanyang mga mata yun. Kaya kung nagbigay kay Lord, pagkukulangin ka ba niya? Hindi po. Palakpakan natin ang Lord. Tanong, kapatid, kayo po ba ay nagbibigay? Parang mahina. Kayo po ba ay nagbibigay? Amen. So Mark 12:14-41, umupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng kaloob doon sa templo. At pinagmasdan niya ang mga taong naguhulog. Maraming mayamang naguhulog ng malalaking salapi. Lumapit ang isang babaeng balo at naghulog ng 2 kusing, nakatumbas ng isang pera. Tinawag ni Jesus ang mga alagad at kanyang sinabi, "Sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit sa kanilang lahat." Sapagkat, verse 44, sapagkat ang iba'y nagkakaloob ng bahagi lamang ng hindi na nila kailangan. Ngunit, ibinigay ng balong ito na dukhang-dukha ang buo niyang ikakabuhay. Bakit ang mga balo sa Middle East o mga byuda sa New Testament hindi pinapayagang magtrabaho? Either mamamalimos na lang sila or magiging alipin. So doon po pinakita ng babaeng balo, yung lahat ng sa kanya binigay sa Panginoon. That is highest praise. Amen? Amen. Look at 12:15. And he went to say to them all, watch out and guard yourselves from every kind of greed, because your true life is not made up of the things you own, no matter how you rich you may be. No? So, ikatlo po, giving to the wrong ministry. No? Pag sinabing ministry, mga kapatid, ano po ba ito? Ito po ay sangay ng gawain o grupo na nangangailangan po ng tulong pinansyal. Ayan. Gaya ng church, dahil ang ating source of income e manpower, lagi lang pong galing sa volunteerism. Amen? Bawat event na meron tayo, no, gaya po ng ganitong gawain, so marami po sa atin ay galing lang sa mga taong nagvo-volunteer. Amen? Amen. Jeremiah 4:3, this is what the Lord says to the men of Judah and Jerusalem. Break up your unplowed ground and do not sow among thorns. Madalas po kasi nakakabigbigay tayo sa mga bagay na hindi naman kailangan. Tama po? Madalas pa nga, saan tayo nagbibigay? Sa mall. Diba? Bakit sa mall? Ang bilis sa ating bitawan ng 1,000, 2,000, 3,000. Diba? Kasi gusto natin. Di tayo nangihinayang. O lalo na, ano pa? Shopee. Araw-araw, Shopee. Bakit may pera tayo pag Shopee? Amen? Oh, yun po. So, yun po. Nagtatanim tayo sa maling thorns, no? Ayon po kay Robert Kiyosaki, isa po siyang financial expert. Here's a quote on tithing from Rich Dad's Increase Your Financial IQ. Get smarter with your money. Ayan. Sabi niya, as tithing goes, we continue to donate a large percentage to charitable organizations. It's important to give as
my very religious friend says, God does not need to receive, but humans need to give. Also, the reason we give is because tithing is our way of paying, no? Thanking or giving back our partner. Sino po nagta-tithes dito? Ayan. So ito po ay hindi po ito actually giving. Yes, hindi po ito talaga actually giving, but it is giving back, paying back, thanking our partner. Sino po yung partner natin? Si God. Si Lord yung partner natin. Kaya kung nagbigay tayo, it's a way of thanking and appreciating God. He is the best business partner that ever had, no? So lagi po nating isipin si God yung ating partner. Amen? He asked for 10% and lets me keep the other 90%. You know what happens if you stop paying your partner? They stop working with you. That is why we tithe. Amen? Amen. So tingnan po natin sa Luke 3:6-38. If you give, you will receive. Ang ganda po ano? If you give, you will receive. So your gift will return to you in full measure, pressed down, shaken together to make room for more and running over. Whatever measure you use in giving, large or small, it will be used to measure what is given back to you. So ano kayang panukat ang gamit mo? Maliit ba o malaki? Anong sagot niyo mga kapatid? Dapat malaki. Amen po ba? Amen. Sa Ezekiel 17:8, it had been planted in good soil by abundant water so that it would produce branches, bear fruit, and become a splendid vine. Dapat nagtatanim tayo sa good soil. Amen? Sabi mo sa katabi mo, magtanim ka sa matabang lupa. Ayan. Upang umani ng malaki sa Panginoon. So number 4, giving with the wrong expectation. Ayan. So Proverbs 11:24, one man gives freely, yet gains even more. Another withholds unduly, but comes to poverty. 2 Corinthians 9:6, remember this. Lagi po itong nire-remind every grace giving. Whoever sows sparingly will also reap sparingly. So, sino gustong umani ng kaunti? Magtanim ka ng kaunti. Sino gustong umani ng marami? Magtanim ka ng marami because whoever sows generously will also reap generously. 2 Corinthians 9:7, each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, because God loves a cheerful giver. Yun ang gusto ng Lord. Hindi napipilitan lang. Amen? Amen. Whether you give 10% or tithe or what you have decided in your heart to give, the question is still this. Ito pa rin ang tanong. Can you give without expecting anything? Kaya mo magbigay nang wala kang inaasahan? Nakapalit? Amen. So giving is the number 1 cure for selfishness. Kaya gusto ng Diyos, ikaw ay magbigay. Baka kasi pag-attach ka na sa mundong ito, masilaw o mabulag ka na ng pera. Dapat tayo po ay nagbibigay ng madalas, nagbibigay ng bukal sa puso, kahit nasasaktan ang bulsa. Okay lang yan. Bulsa lang naman yan. Amen? Amen. Kaya para sa mga nagsisimulang magbigay, I recommended you to start 10% as good starting point. And hopefully, over time, you will increase your giving. So ano pong life application natin dito? Number 1, tingnan po natin mga kapatid, give with the right motive, give with the right ministry, give with the right attitude, and give with the right
expectation. So ano po ang ating Macarius Challenge? Mga kapatid, basahin po natin ng malakas. Give to the Lord correctly. Isa pa po, read to the Lord correctly. So amen po. Praise God.